sa Antique, matatagpuan ang isang abandonadong simbahan na nababalot ng misteryo. Ikaw din guys, star sa kuiba ngayon eh. May paparating mga lalaki. Ito. Mula Cebu naglaan kami ng isang araw para sa biyahe. Medyo malayo ito pero dahil sa ganda ng tanawin, baliwala ang pagod namin. Pagdating nagtanong agad ako sa mga taga dito para makumpirma kung totoo ang kwento. Multo, di mo yan ang totoo. Ay, ano? Multo? Gabi, yun eh. Para makasigurado nagtanong pa kami sa ibang residente dito. Namatay na yung pari dyan. Si Senior. Yung kuweba nandyan pa. May kuweba daw dyan. Oo, yung bayaw dyan lang, ano dyan. Parang may nag-ano na sigarilyo. Kapre. Kaya pinuntahan namin agad bago pa lumalim ang gabi. Guys, nandito na tayo sa spot. Yan, andun pa siya eh. Pero dito, yung katabi niya, at mo to. Dito muna kami nag-park, yung malapit lang. Dito siya banda. Tapos meron din daanan dito. Pero sobrang lakas ng hangin kasi may paparating daw na bagyo. Tara, pasukin na natin to para matapos natin agad. Para marating ang eksaktong lokasyon, kailangan namin dumaan sa madilim at masukal na daanan. At kailangan magdahan-dahan, baka may ahas kaming maapakan. Dandahan tayo kasi baka may mga ahas na dito. Pero sabi nila meron daw kuweba dito eh. So tatry natin hanapin mamaya. Dire-diretso lang kami at pagdating namin sa gitna, natanaw na namin ang simbahan. Gagi, sobrang creepy. Check natin ng bilisan dito sa loob. Tapos mamaya try natin mag-investigate. Dito sa bandang entrance matatagpuan ang palikuran nila. Sira-sira na at nababalot na ng matataas na damo at halaman. Kaya hindi na tayo makakapasok. Pero dito sa camera, nakikita nyo dito yung loob niya. Medyo okay pa. Pero parang hindi siya natapos. Kasi yung pader niya parang wala ng pintura. Tapos yung ibang parte dito, yung iba wala ng bowl. Gaya nito, wasak na, wala na siyang bubong. At pagpasok sa loob, itong tumambad sa amin. Isang malaking gusali na unti-unti nang nilalamon ng kalikasan. OMG, ang laki niya. Tapos dito, ito yung tangke nila. Habang papasok, bigla naming narinig to. Kahit. Siguro dahil sa hangin. Hinayaan lang namin at nagpatuloy lang sa paglilibot. At dito sa bandang gitna, bakas na ang kalumaan at pagkasira. Kagi, delikado to. Butas na pala dito guys. Siguro dahil sa lumambot na yung lupa sa ulan tsaka sa sobrang tagal niya. Bumagsak na. Bukod sa ulan, inaabot na rin ng tubig dagat ang gusali. Wasak na rin yung mga parte niya. Tapos dito, puro na siya lumot. Pati yung mga water pipe nila, daanan ng tubig, puro na lumot. At sa sobrang tagal na nito, nababakbak na ang mga kisame at ibang parte. Kita na rin yung mga bakal. So nagsisilaglagan na rin yung mga parte ng mga kisame. Kaya kailangan natin magdoble ingat. Kaya dahan-dahan lang kami sa paglalakad. Pero pagdating namin sa gitna, ay napansin kaming ilaw sa labas. Love, may ilaw. Yun o. May paparating. May paparating mga lalaki. Dito kami kinabahan dahil naalala namin ang sabi ni Kuya bago kami pumunta. Gabi, yun eh. Multo, muhi. Tago. Kaya dali-dali kami nagtago dahil hindi kami sigurado kung anong makakasalubong namin dito. Diyan mo muna ilaw. Puro lalaki. Ano kayang gagawin dito? Kaya nga, anong oras na dito? Ayan guys, 8:40 na ng gabi. Ito yung problema, basta mag-explore. Dito, kawa mo to. Tayo muna ilaw. Titingnan ko lang. Sama ko.
Kaya nag-decide kaming lumipat sa taas at binilisan na ang paglilibot dito. Bilisan lang natin. Habang paakyat kapansin-pansin ng kalumaan ng lugar, nagsitanggalan na ang mga railings ng hagdan at nagkalat ang mga bubog sa bawat baitang. Dito wasak na rin. Feeling ko meron pang mga pader dito. Pero bumagsak na siguro. Tapos ito yung tangke nila ng tubig. Sa second floor meron kaming nakitang mga kwarto, kaya chinek namin agad kung anong meron sa loob nito. Try natin isa-isahin. Tapos check natin kung anong meron dito. Pagpasok sa loob, itong tumambad sa amin. Nagbagsakan na din ang ibang parte dito. Sira-sira na ang banyo at basag na ang mga salamin ng bintana. Ito, wasak na oh. Siguro dahil sa tubig to guys. At habang iniikot ang kwarto, biglang nakita ni Dayan to. Saan? OMG. Ano? Kaya nga eh. Grabe naman to. May wala dito yung mga rosary guys. Grabe, sayang to. At paglipat namin sa kabilang kwarto, mas marami pa pala dito. Gagi, nagkalat dito. Tapos may mayroon pa mga kubiertos. Pero bakit ganun? Nayaan lang nila dito. Dito bagsak na talaga. Mas malala yung tama dito guys. Medyo delikado dito dahil nagsibagsakan ang ibang parte at kinakalawang dahil katabi ito ng dagat, kaya mabilis masira dahil sa tubig alat. Galing to sa taas dyan. Kaya sana lipat na tayo lang. Nilipat na dapat kami sa kabilang kwarto nang bigla naming makita to. Ayun lang. Shit, mayroong foil to. Mas mayroon pa dun sa kabila oh. Mayroong mga maliliit na foil guys. Mas lalo kaming kinabahan kaya nagmadali na kaming maglibot at pagpasok sa isang kwarto, nakita namin to. OMG. Mayroon pang TV dito. Yun oh. Ayun. Sulat sa pader. OMG. Help. Help. Tapos, may sunog. What the heck? Ba't ganun? Ibig sabihin may mga pumapasok na iba dito. Kasi tingnan mo, daming upos ng sigarilyo. Sobrang daming upos ng sigarilyo sa lapag. Ibig sabihin, hindi lang isa ang pumapasok dito. Daming upos ng sigarilyo, lab. What the heck? Tumatamay dito. Pati sa baba, guys. Yan, magkahalat sa baba, oh. Parang yung foil doon kanina. Tara, bilisan na natin. Mukhang tama ang babala ng isang lokal sa amin dito na baka buhay na multo ang makakasalubong ko. Dito, lala. Yung bed dito, sinunog na talaga nila, guys. So, meaning, sinadya siyang sunugin kasi merong sa buko. Oo, parang may nang-trip nga dito. At sa katabi nitong kwarto, may mga nakita kaming gamit ng mga taong dating nakatira dito. Ito, nandito yung mga gamit, guys. Dito pa yung ibang gamit. Iwan lang dito, no? Tapos dito, merong mga, rosary. May mga naiwan ding rosaryo, kupita, at mga encyclopedia. Meron pa mga kupita dito, guys. Bible, no? Oo, yung Bible. Siguro ito yung pari nila. Tapos mga encyclopedia. Dito pa yung ibang nila, guys. Encyclopedia. Mga notebook ng about music to, guys. Ayan, may mga notes, sa music to, di ba? Yung solfeo. May mga naiwang ding rebulto dito na animoy tagabantay ng lugar na to. Meron pang mag dito, guys. Statue of Liberty siya. So, ito siguro galing pa tong US. Pati mga plato naiwan din dito. Isang file pa yan. Ano yung mga dating siguro to? Pictures nila. Sa likod nito matatagpuan ang dulong kwarto. Mas malaki ito sa mga naunang pinasok namin. Sira-sira na din at nagkalat na ang mga gamit ng dating nakatira. Parang kwarto ng head nila. May daanan papunta sa terasa. Pero yung mga unang kwarto na napasok natin, wala siyang daanan. Ito lang. Kaya lumabas na agad kami para tingnan ang kwarto sa baba. Tapos yun, merong pinto dyan. So, check natin. Tara. Ako muna papasok. Baka kasi may tao. Like kanina. So, check natin. Sisilip na sana ako sa butas pero may bigla na lang. Dito yung tuko. Yun o. Nakita mo? What
the heck? Sisilip sana ako sa loob eh. Dahan-dahan namin tong nilapitan, baka may tao sa loob dahil dito namin narinig kanina ang kalabog. Medyo delikado na siya kasi bumagsak na dito sa baba oh. So ibig sabihin anytime pwede itong gumuho. Kasi nabutas na no? Ito yung mas delikado kasi pwede itong bumagsak dahil sa hangin. Kagaya nito, bagsak na yan oh. Isa yan sa mga parte dun sa taas. Tapos dito, marupok na itong building na to. Gumuho na ang lupa na kinakatayuan ng parting to, kaya kailangan magdoble ingat, baka bigla itong bumagsak. Ito, mas madaming gamit dito. Literal na sobrang dami. Naghalo ang mga damit, libro at ibang gamit sa pagmimisa sa lugar na to. Meron pa ditong mga, ano kaya to? Yun guys, kung may nanonood sa atin dito na lagi sa simbahan, paki-comment naman kung ano po tong bagay na to. Tapos, dito pa yung ano ni Papa Jesus. Pero putol na yung kamay niya. Tapos dito sa harap, meron din dito figurine ni Mama Mary. Tapos yung higaan nila. Ito siguro kwarto ng ano guys, ni Father. Yan no, iiwan lang dito guys. Lalabas na sana kami para hanapin ang kuweba na sinasabi nila nang may bigla kaming narinig ng mga yabag galing sa taas. Unlike kanina papasok na medyo ano yun, apak? Ano yun, apak? Parang mga yabag. Galing sa taas. Ayan o. Dito na kami kinabahan dahil hindi kami sigurado kung paranormal o tao na ito. Kaya nag-decide ako mag-EMF para makasigurado. Meron ba kaming kasama dito ngayon? Sa kabila. Wala naman. Mas lalo kaming kinilabutan dahil hindi ito pumapalo. Ibig sabihin, posibleng sa tao nang gagaling ang tunog. Opo. Sinubukan kong tawagin pero wala akong narinig na sagot, kaya lumabas na kami agad para hanapin ang kuweba na sinasabi nila. Hawak. Ano to? Kandila? Oo, ano? Sa mga bato? Dito sa labas meron kaming nakitang mga kandila sa bato. Ano? Ayun, ayan pang. Oh my God, shucks. Nagtitirik sila ng kandila dito. Hindi kaya yun? Ayun no, butas. Wala ba yung butas? Oh my God. Kaya yan. Guys, merong butas dito. Yan oh. Di kaya yan yung daanan ng kuweba? Kasi yan yung mga kandila oh. Papunta siya dito. Habang hinahanap namin ang daanan, biglang nangyari to. Ilaw! Ilaw! Ano? What the heck? Try mo nga, layo ka nga. Merong nasasagap ang EMF habang palabas kami at nang tinutok ko to sa may bandang gubat. Dito banda. Ilaw siya dito. OMG. Lawan mo nga to. Ano yan? Meron kaming naaninag sa gitna ng gubat. Sure ka? Yan o. Dito siya. Yan o. Pitik. Umipitik siya. Pumapalo ang EMF na parang may tinuturo sa amin at nang inilawan namin to. Akin na nga. Ooh! Ayan o. Kuha mo? Shucks. Dito nga yun. Ito yung kuweba guys. Lakas o. Umipitik siya dito. Nasa gitna pala ng gubat ang kuweba na sinasabi nila. Kuhanin natin yung gamit, tapos try natin mag-investigate dito. Kaya pala wala doon. Sa labas siya ng sa labas siya ng simbahan. Kaya wala akong nasasagap doon. Pero dito, yan, tumatayo na naman balahibo ko. What the heck? Kaya kinuha agad namin ang gamit para makapagsimula na mag-imbestiga. Pero bago makapunta sa kuweba, kailangan namin dumaan sa gubat. Ito may mga dito. Yan o. Ito nga yun siguro kasi may mga gamit o. Diba? Meron dito mga gamit guys. Meaning ito nga yun. OMG.
So ako muna papasok guys kasi medyo delikado yung lugar. Yan makikita nyo dito. Yan, medyo mahirap akyat. Uy! Uy! What the heck? Shucks. Uy! Mahirap umakyat dahil bukod sa matarik ay medyo madulas at madilim sa lugar na to. Uy! Putang gila. Mahirap kasi baka may ahas eh. At pagsilip ko sa taas, ito ang tumambad sa akin. Oh my god. Ito na yun guys. Ito na yung kuweba. Isang malawak at madilim na kuweba sa gitna ng gubat. Ang lawak dito sa loob. Merong rebulto dun. Pero para siyang Mama Mary or parang diwata. Yung rock formation niya sobrang ganda. Pero yun nga lang, medyo delikado magpumasok dito. Kasi ang daming butas, ayun. Meron akong napansing mga butas at hindi malabo na pinamahaya na to ng mga ahas. Kaya binilisan ko na at bumaba na agad para masimulan na ang investigation. So yun guys, meron tayo ditong REM pad tsaka yung flux. So ito, meron tayong EMF din dito. So makakasagap din to, malalaman natin kung nasa left or right yung entity. Tapos pwede rin sila sumagot dito ng yes, green, red, no. Pagkatapos ko palang mag-setup ng gamit, ito agad ang nangyari. Oh my god, love, look. Ano yun? Sa kaliwa siya. Di pa ako nagtatanong ha. What the heck? Kaya sinimulan ko na agad magtanong. Kung meron akong espiritu o elemento na kasama dito, pwede nyo bang patunugin ang mga dala kong gamit dito? Pwede nyo rin po gamitin yung flux. Kung oo, green. Pwede nyo pailawin yung green. Kung hindi, red. Ilang minuto din kami naghintay pero hindi na ulit ito sumagot. Kung meron akong espiritu na kasama dito, pwede nyo pong patunugin ang isa sa gamit namin. Pwede nyo pong gamitin yung flux namin, tsaka yung REM pad. At nakailang ulit ako magtanong pero hindi tumutunog ang mga gamit. Meron po ba kaming kasamang espiritu o elemento na nandito ngayon sa kuwebang to? Wala siyang detect ko. Or baka hindi nila tayo naintindihan. Wala pa rin itong nasasagap kaya naisipan ko makipag-usap gamit ang kanilang lengguwahe. Pwede namon mabalaan kung may espiritu kami nga upod ari di subong. May ari kami di elemento nga upod subong. Pwede nyo mapatunog ang dala namon nga gadgets. Bisan isa lang di sa duwa. At ilang segundo lang ang makalipas ng una kong tanong gamit ang kanilang lengguwahe. Ito agad ang nangyari. Love! What the heck? Sumagot ito gamit ang tatsulok. Nakita mo? Kaya nagpatuloy lang ako sa pagtatanong. Yung dialect nila. Madamo gid nga salamat sa pagpa-sound sa ngamon nga gadget subong. Pwede kami ka pamangkot kung espiritu ka o elemento. Dito kahit hindi pa ako tapos sa sasabihin ko, sumasagot na ito. Kung elemento ka, pwede mo... What the heck? Red! Meaning elemento. Di pa ako tapos sasabihin ko pa lang kung espiritu, green, kung elemento, red. At maya-maya lang, bigla kong napansin ang REM pad. Love, pumipitik din yung ano. Pero hindi siya tumutunog, ayan o. Pumipitik siya. Izo mo, love. Kaya kinumpirma ko kung sila ang gumagawa nito. Ikaw na yung kapasigas ang amon nga REM pad. Kung ikaw ang kapasig... Uy! Yes! What the heck? Love, yan o. Kumpirmado na meron nasasagap dito. Holy. Kaya nilabas ko agad ang dead bell. Kailangan natin yung dead bell. At nang isi-set up ko pa lang ito, bigla nitong pinatunog ang REM pad. Okay. Dito siya. Love! OMG. Ito guys. Kaya natin dito yung dead bell. Pwede mo ni gamito ng dead bell nga ari di subong. So kung ari ka di subong,
Gusto ko lang uppermount, pwede mo pa tunugon ang dead bell nga dala ko? What the heck? Dito na kami kinilabutan dahil nagtutugma ang timing ng sagot nito sa mga tanong ko. Ikaw din ga star sa kuiba nga ini? Shucks. Pwede ko mabalaan kung pila ka mo di kabilog? Yes. Kung damo ka mo di, pwede mo ipatunugon ang bell nga 2 ka beses o more than that. Kung isa ka lang di, 1 ka beses. Kung damo ka mo, 2 o sobra. Isa. Oh my God. Ooh. Ilang beses niya ito pinatunog. Ibig sabihin, hindi lang isa ang nakatira dito. Ibig sabihin, madami sila dito. Pwede ko mabalaan kung puti ka mo nga spirit nga elemento o itom. Kung puti, patunog ang bell 1 ka beses. Kung itom, puti. Tinanong ko kung nagambala namin sila dito. Okay lang balasi mo nga ari kami di subong? Kung oo, patunog ang 1 ka beses. Yes. Pwede ko mabalaan nga aari ka mo di subong? Yes. So dire ka mo ga star inyo na di ugsaran? Yes. Tugma ang sagot nito sa kwento ng babaeng lokal na merong naninirahan sa kuwebang to. At nang tinanong ko kung meron kaming maitutulong sa kanila, ito ang sinagot niya. Pwede ko mabalaan kung kinahanglan yung amon bulig? Dalawa, meaning no. Ayaw nila ng tulong at nang tinanong ko kung gusto na nila kaming umalis dito. Gusto nyo na kami maghalinde? Kung oo, pwede. Klaro na ayaw nila kami dito, kaya lumabas na kami agad bago pa may mangyaring hindi inaasahan. Ano man ang sekretong bumabalot sa lugar na to ay mananatili pa ring misteryo. This year I'm trying to reach 1 million subscribers and sana napasubscribe kita.